Again, magandang hapon at ako yung nagagalak na nabigyan ako ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Panginoon. And sa mga nakaraang panahon ay huwag niyo lang pong pansinin yung sticker na puto dahil anak ko po yung nagbigay niyan. So anyway, baka pagbahagi. And last week, binahagi ni Pastor Edwin na meron tayong pwedeng gawin palagi, na tayo pwede nating piliin na magtiwala at manampalataya sa Panginoon regardless of what is happening in front of us and around us. Kaya yung kanta na ating inawit kanina, di ba? Meron tayong kasiguraduhan, meron tayong kapayapaan, if I can say that because of Christ. And sabi niya, ang Panginoon ay, kumbaga, God is not moved by our need, but God is moved by our faith. So yung pananampalataya natin ay napaka-mahalaga yan para sa atin. And I think, sa mga mensahe natin na binabahagi, meron itong pinatutunguhan. So merong point kung bakit natin binabahagi yung ating mga mensahe along these lines. And of course, di ba, ang ating tema rin for the year is yung anchored o yung nakaangkla. And even yung mga nakaraang linggo, pinag-uusapan natin, ano ba yung pinanghawakan mo? Diba? Mahalaga yun na pagka magulo or kumbaga madilim, diba? Even if, diba, naalala ko lang nung last week, and hopefully you guys are all safe from the, medyo parang mabase dito sa harapan. I don't know, it's just me, but yeah. Yun na parang pag madilim, maulan, diba? Maganda na meron kang hinahawakan na sigurado para hindi ka matatangay ng agos. Amen? So at this point, gusto ko lang na pag-usapan yung passage in Colossians. And, naisipan ko na pagtuunan ng pansin ito. And naalala ko yung kasabihan na pag hindi ukol, hindi bubukol. O, diba? So kaya ang mensahe ko ngayong araw nito, pinamagatan ko siyang pag-ukulan at bigyan ng pansin. Okay, so in the time that I have, we'll try to break it down. And we're going to be focusing on Colossians 3, kung okay lang po sa inyo, no? And alam natin, so konting background lang din, yung Colossians 1 and 2, kung nabasa nyo, and hopefully, I want to encourage you, basahin nyo rin po yung libro ng Colossas. Yung Colossians 1 and 2, it's mostly focusing on yung, kumbaga, doctrinal or theological instructions ni Apostol Pablo. And maganda yun kasi kailangan tayo yung nakataguyod sa tamang doktrina. Diba? And of course, and yung mga susunod na chapter, yung chapter 3, so nagbigay naman din siya ng kumbaga mga practical, if I can say that, na practical na ibig sabihin, pwede natin i-apply sa ating buhay sa pang-araw-araw. So the things that we are learning here, the things that we are talking about, lahat ng ating tinuturo, lahat ng ating pinag-aaralan, yes, meron siyang theological and spiritual and doctrinal importance, ngunit hindi lang doon nagtatapos dahil meron siyang practical na application para sa ating buhay pang-araw-araw. And that is the point of Scripture. Kaya natin siya pinag-aaralan. Hindi lang natin siya binabasa once a week, hopefully, no? Amen po ba? Amen. Okay, so kung binabasa niyo siya ng more than once a week, okay ka yan. Pang-araw-araw, okay? So magsimula tayo. Colossians 3. Verse 1, kaya yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino dito yung mga muling binuhay ni Jesucristo? So kung hindi nyo tinaasa rin yung kamay, baka kailangan natin ng mass salvation prayer at the end of the service. No? So kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo, ibig sabihin na ikaw ay muling binuhay niya na kasama ni Kristo. Yan. So actually yung salita na you have been raised, so yung verb na yan, ang ibig sabihin niyan ay we have been co-resurrected with Christ. So bakit siya mahalaga? Diba? So dahil sa ating pakikipagsama kay Kristo, sa ating pakikipag-isa, na tayo rin ay binuhay niya mula sa ating lumang buhay. So kailangan natin maintindihan yun, yung ating lumang buhay. If you are in Christ, sabi rin sa Bible, diba? If you are in Christ, the old is gone. The old is dead. Sabihin na natin, dead. Dead, diba? Patay.
Yan, kasi nga we have been raised up with Christ. At alam din natin, and hopefully malinaw din to, na si Kristo, siya ay nakaupo sa kanang kamay ng ating Ama. So, Christ is seated at the right hand of God. So, sabi mo, Pastor, di ba si Kristo nasa puso ko? Yes. But yung kanyang position is at the right hand of God. So, bakit siya mahalaga? Dahil yung posisyon ng kanan is a place of exaltation. Meaning, Christ has been lifted up. So, meaning, bilang si Kristo, di ba, nire-recognize natin si Kristo ay ang ating ulo. Di ba? Christ is the head of the church. So, alam nga naman na hindi kasama yung body. Dapat. Di ba? Where Christ is, and we as the body, we are also with Him. Di ba? Naisip niyo ba kung nasan, limba, di ba? Siguro kung marami kayong napanood ng mga movies na gano'n, di ba? Na yung ulo, normally, may expect natin, kung nasan yung ulo, nandun yung katawan. And we, as the body of Christ, di ba? Tayo ang katawan, the church is the body of Christ. So that where Christ is, there we are supposed to be also. So malinaw po yun. Tama, Pastor Edwin? Okay po. Kasi medyo nagpapanik po ako pag si Pastor Ed. No, it's in a good way because I want to make sure that I'm preaching the Word of God today. And ako po yung nagagalak, nandito si Pastor Joey. Kasi sinabi niya po sa akin kahapon, hindi po siya pupunta today, but I'm honored, Pastor Joey. Marami pong salamat sa inyong pagpunta. Okay? So yan. Okay, let's go back, no? So sinasabi rin natin, di ba? So because of our union with Christ, so believers tayo, mga mananampalataya, we spiritually entered His death and resurrection at the time of our conversion. So nung tayo'y tinanggap natin ng Panginoon, so we entered into that Christ's death and resurrection. At ngayon, we have been made alive in Him para maintindihan natin yung mga spiritual truths, di ba? The realities, the blessings. So kung ano ang meron si Kristo, bilang mga anak niya, tayo ay meron din. So when we become born again, we are now aware of that spiritual truth. And we can apply that to ourselves, okay? At lahat ng mga pribilehiyo na ito ay nasa sa atin. Kaya sinabi natin, yung sickness, walang lugar yan sa ating buhay dahil ang Panginoon pinagtagumpayan na niya ang kasakitan and even kamatayan. Right? So we identify with, meaning meron tayong pagkakaintindi. We have a common understanding or tayo ay nakikiisa. So kaya last week, kung naalala nyo, nagkaroon din tayo ng water baptism. Ginagawa natin yun dahil we are identifying with what Christ has done with us on the inside and we are celebrating it and we are expressing it publicly. Okay? So malinaw. Yan. So we identify. Okay? So di ba, as He is, so are we. At ang ating identity o ang ating pagkakakilanlan, di ba, ay bilang mga anak ng Diyos at mga tagapagmana. And I remember, we also talked about that we are co-heirs with Christ. Okay? So malinaw. Yan. So sinabi rin sa verse 3 niyan, di ba? Sapagkat kayo'y namatay na at ang buhay ninyo kay Kristo ay itinago ng Diyos. So our old self has died when Christ died on the cross, and our real and our new life, so ang ating totoo at ang ating bagong buhay ay na kay Kristo. Ito ang ating angkla. Ito ang ating pinanghahawakan. So if we understand that, then anuman agos ang dumating sa buhay, anumang sitwasyon, meron tayong angkla, meron tayong handle. Amen po ba? Okay, so ngayong hapon na ito, meron lang akong 4 na kailangan natin gawin, as we understand ang ating identity. Meron tayong mga 4 na kailangang, kaya sabi ng title ko na pag-ukulan at bigyan ng pansin. Okay po ba? So unang-una, I will be sharing, di ba? Unang-una na kailangan nating gawin or pag-ukulan ng atensyon ay patayin. So ilista nyo lang muna. We'll get through that. Sabi nyo, patayin. Bakit patayin? No? Number 2, para lang bigyan ko ng konting outline. Number 2, talikuran. O, di ba? Interesting. And then number 3, pangatlong bagay, ay isuot.
So una, patayin. Pangalawa, talikuran. Pangatlo, isuot. And then number 4 last, hayaan. Okay, so pag-uusapan natin yan in the time that I have. Okay, okay po ba tayo, church? Amen, amen. So unang-una, di ba? Bakit natin kailangan pagtuunan or bigyan ng pansin ang mga bagay na kailangan nating patayin? Sabi sa verse 5 ng Colossians 3, kaya't patayin ninyo ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa lupa. Medyo malalim, no? Diba? Sinabi dito, ang pakikiapid, kahalayan, kapusukan, masamang pagnanasa, at kasakiman na katumbas rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga suwail na anak. Gusto mo bang tawagin ka na suwail? Diba? Ako, personally, di naman sa sumisip-sip ako sa mga magulang ko, but thank God, salamat naman natin. Although, of course, I make mistakes, and everyone makes mistakes, no? Sa awa ng Diyos, hindi naman ako naging suwail. I hope. No? So, hindi ako makakasagot niyan. Yung magulang ko makakasagot niyan. Di ba? But, di ba, in the English, ang sabi doon, they are sons of disobedience. Meaning, anak ka, alam mo kung sino ka, pero sinusuway mo pa rin. And we don't want that. I don't want that. Di ba? Gusto mo ba yon na parang hindi ka sinusunod ng anak mo? And bukod pa yung hindi sinusunod na deliberately. Di ba? Ako, na-experience ko rin yan. Of course, I love my daughter. But there are times that she deliberately disobeys me. Di ba? Although hindi ko naman sinasabing suwail siya, but there are times. No, there are times, and every parent, di ba, lahat ng parent, naranasan nyo yan, di ba? Oh, totoo yan, okay. But yes, so we don't want that. So we need to put to death. Yan, so unang-una, ang pakikiapid. Ano ba yung pakikiapid? So in the English, it's fornication or sexual immorality. So sinasabi lang yan, any form of sexual sin. So alam naman natin yan, di ba? So malinaw yan. Alam mo na, halimbawa, ikaw ay hindi kasal, pero, meron kang kinakasama. Diba? Or ikaw ay kasal at iba yung kinakasama mo. Alam natin yan, diba? Medyo malinaw yan. Hopefully, malinaw yan. So, meron din yan sa Galatians 5, verse 19 and 1 Thessalonians 4:3. So, pangalawa, na kailangan natin patayin. Sabihin nyo nga, kahalayan. Kahalayan. O ano ba yung kahalayan? O in the English, it says, impurity. Ano ba yung impurity? So this term, sabi dito, it goes beyond sexual acts of sin to encompass evil thoughts at kasama rin yung intention. So medyo malalim. Sabi mo, Pastor, Sabadong-Sabado, bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi kailangan natin marinig bilang mga anak ng Panginoon. Amen po ba? And of course, if you are here na bago lang, wag po kayo magulat. Of course, the message of the gospel is good. But this is for us. This is for our benefit. Diba? Pangatlo, kapusukan. Or in the English, it says passion. Pero diba, passion also can be good. But in here, it refers to, kumbaga, sexual lust na, kumbaga, inaaktuhan mo. Yun, okay? So, sabi mo, Pastor, bakit puro sexual yung pinag-uusapan natin? Kasi ito yung parang, ito yung nasa Biblia eh. So, kailangan natin pag-usapan. So, of course, we need to talk about this. And then, masamang pagnanasa or evil desire. So kung kanina, yung passion, it's about the physical side that you are acting on it. Kumbaga, the next one is yung pagnanasa is the intellectual side or yung parang sa isip mo pa lang. Di ba naalala natin na, minsan, sinabi I think in the Old Testament, Pastor Edwin can correct me that, mag-isip ka lang ng hindi magandang thought towards another person, that's already a sin. Diba? If you already are thinking impure thoughts about someone, that is, that should be considered sin. So yung mga bagay na yun, kailangan natin patayin sa ating katawan. Amen po ba? Yeah. Alam mo, malalim. We'll go through this. And then next, kasakiman or covetousness. Sabi dito, an insatiable desire to gain or have more. Hindi sinasabi na masamang magkaroon ng bagay. Ang sinasabi is yung desire mo to have more than what you think you should. Right? Or, kumbaga, you're gaining it
in the, kumbaga, not the right way. Sabi dito, desire to gain or have more, especially of things that are forbidden. Di ba, huwag tayong maging sakim. Sabi mo, hindi ako yan. Amen. I believe that. And then sabi dito, yung, kumbaga, all of these things na nilista ko, it's parang kasing, para ka na ring nag-commit ng idolatry. Yan, sabi dito, sabi, when people engage in greed or these kinds of sins, meaning they follow their desires more than God. Ibig sabihin, sinusundan natin yung gusto ng ating laman kesa yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. And as Him being our Heavenly Father, is that what we want as believers? Di ba hindi naman? Alam ko hindi naman. And I'm not looking at anyone, ha? Actually, nakatanggal yung salamin ko kaya medyo, you're all one big blur. Kasi malabo po ang aking mata. Okay? Kaya, so we are not about that. Okay? Ngunit, the hope is, sabi sa Romans 8, verse 12, sabi, kaya nga, mga kapatid, diba? Sabi dito, may pananagutan tayo, ngunit hindi sa laman, diba? Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ng ayon sa laman. Yes, we have a physical body, but we are not obligated to obey. If you are in Christ, diba? You are no longer obligated to obey your flesh. Madali? Hindi. Of course, I want to qualify that. No, I want to say that. Siyempre, mahirap. Kasi nga, we are still here on earth. We still experience temptations. Okay, sabi dito, but we are no longer under the power of our physical. Yan. So, sabi ito, verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa laman, alright? Subalit, kung pinapatay ninyo, so yan, yung word na pinapatay. So, kailangan natin patayin. Di ba? Sa pamamagitan ng Espiritu. So, that's the key. We kill all of these things with the help of the Holy Spirit. So, yun ha. Yun yung key. Kasi, di ba, yung, alam na natin to, yung kasabihan. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Sa ating sarili, mahirap, or I can say imposible. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu na mumuhay sa atin, we are able to overcome and put to death all of these things. Diba? Yan. Subalit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. And then verse 14, sapagkat lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So yan tayo, bilang anak ni Jesus, di ba? Bilang, kumbaga, we have been raised up. Kung kayo ay binuhay ni Jesus, kayo ay ginagabayan at pinapangunahan ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa inyo. Okay? So that's number 1, patayin. Okay, number 2, talikuran. O in the English, put away. Yan, put away. Okay? So sabi rin sa Colossians 3, verse 8, ngunit ngayon ay talikuran ninyo ang mga bagay. So merong mga bagay na kailangan nating patayin. Diba? Nalista natin yan. Merong mga bagay ngayon na kailangan nating talikuran. Ano ba ibig sabihin ng talikuran? So pag tumalikod ka, 180 degrees. Hindi 360 degrees, ha? Kasi pag 360 degrees, ganun ulit. So pag talikod, talikod lang, ganyan. So yung t-shirt ko sabi, stay healthy. Okay. I'm very healthy. In the Spirit. Amen. Talikuran. Sabi, mga bagay na tulad ng puot, galit, maruming pag-iisip, paninirang puri, at mahalay na pananalita mula sa inyong bibig. Verse 9, ngunit huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang mga gawain na ito. Okay, so yung image that, or yung illustration that is, parang tinatanggal mo yung damit. Okay? So that's the illustration. So we need to put away. Yan. So ano ba yung mga bagay na yun? Puot. Diba sabi, kumbaga pinag-aralan ko siya. When you say puot or anger, it means na a deep, smoldering bitterness. So napakalalim. Pag sinabing puot,
a deep smoldering bitterness, the settled heart attitude of an angry person. Naka-experience na ba kayo ng taong palaging galit? Na alam mo talaga sa kanyang espiritu na talagang, ganon. Sometimes I've been like that. No? Salamat sa biyaya ng Panginoon. You know? But meron talaga na parang it's the heart issue minsan. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas. Diba? And hopefully that's not all of us. You know? So wag tayong maging bitter. Okay? Galit. Ito, pangalawa, wrath. Diba? Sabi dito, yan, ito naman, unlike yung kanina na binanggit ko, ito naman, it is a sudden outburst of sinful anger. Diba? Sabihin ko lang, pati ang Panginoong Jesus nagalit. Pero yung kanyang galit ay righteous anger. So yung anger na tinutukoy dito is yung sinful anger. Naalala ko, sinabi ni Pastor Steven last week na meron silang pinag-uusapan sa kanilang pamilya na pag sila'y naiinis, ang palagi sinasabi ni Pastor Shadi sa kanila is, ano yung first response mo? First response, di ba? Usually, kung meron ka na experience, ano yung ulang lumalabas sa isip mo? Ano yung unang sinasabi mo? Pag kinat ka or pag nasa mall ka, o halimbawa mamaya paglabas mo, hindi ka makalabas agad sa parking, ano yung unang lumalabas sa isip mo? God bless you ba? Or hindi. Minsan, I'm not saying it's anyone, so I'm closing my eyes. But, ako rin na-experience ko rin to, na minsan yung aking natural o ang aking first instinct ay hindi naaayon sa aking identity bilang anak ng Panginoon. And kailangan nating pagtuunan o bigyan ng pansin yung mga bagay na yun. Okay? Yan. So, an eruption that flows out of anger. Maruming pag-iisip. Malalim na naman, no? Sabi dito, it's the Greek term that denotes moral evil. Yan. So, dito sa passage na to, it refers to damage caused by evil speech. Ano ba yung mga binibigkas nating salita towards one another? And again, I'm not saying to anyone, but this is an encouragement for all of us. So, Pastor, how is this an encouragement? But we need to learn and know of these things. Di ba? Yan. Paninirang puri o slander. Yan. Ano pa ba? Mahalay na pananalita or obscene talk. So, ito naman, ang context nito is about abusive language. Again, minsan, di ba, sometimes we have negative talk that is coming out of our mouths. At sometimes, meron pa na mas higit pa doon. Yung parang talagang, ang ating mga salita, meron siyang kakayanan bilang makapagtaas, di ba? Death and life is in the power of the tongue. What we declare, not just to ourselves, kasi we can always be nice to ourselves, di ba? We declare good things about ourselves. But are you declaring the same towards your brother and towards your sister in Christ? Or even those that are not your brothers and sisters in Christ. Di ba? Ang palagi ko sinasabi na example na parang, and I remember this, nangyari na naman. I was out somewhere. I was out in the mall, kasama ko yung pamilya ko. Tapos paglabas ko ng elevator, hindi naman sa nag-aaway kami ng asawa ko kasi it doesn't happen. No. We were just having a normal conversation. And then may nakasalubong ako. Tapos nakatingin sa akin. Tapos sabi, hello, pastor. Tapos sabi ko, hello po. Yeah. So, those things, I get caught by it. And again, I'm not saying that just because I'm a pastor. And everyone should know, we should be mindful. Naalala nyo yung ano na yun, uso ngayon, yung parang meme ngayon, be mindful, be thoughtful, or anyway. Sa mga kabataan yun okay. So yan. Alam ni Pastor Rehan, kasi bata si Pastor Rehan Diba? Very mindful, very thoughtful, very demure. Ano pa ba isa anyway? Okay na po yun. Let's go back to the word, okay? Yan. So we need to put off. Sabi natin, tanggalin natin. Di ba? Yan. So put off. Yan. Because the old man died in Christ and the new man lives in Christ. So yan ang ating katotohanan. Na yung ating lumang pagkatao ay namatay na nung namatay si Kristo. At nung siya ay nabuhay, binigyan niya tayo ng bagong espiritu na nabubuhay sa atin. Okay? Yan. Okay, so that's number 2. Okay? Number 3, isuot. So, di ba, una,
patayin. Tama? Pangalawa, talikuran or put off. Ngayon, ating isuot. Verse 12 ng Colossians 3. Kaya bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at minamahal. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay banal at ikaw ay minamahal. Yan. Okay? Ikaw ay minamahal. Isuot ninyo sa inyong pagkatao ang pagkamahabagin, okay? Kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at tiyaga. All of these things. And actually, meron din siyang parang kumbaga parallel sa fruits of the Spirit in Galatians chapter 5. So pwede nyo na pong basahin yan. So medyo medyo magkadikit at magkahawig. Actually medyo, nung pinag-aaralan ko, magkadikit talaga siya. So kailangan nating isuot ito. Kabaitan. Verse 13, magparaya kayo sa isa't isa. At kung sino man ay may sama ng loob sa kanino man, hindi ko natatanungin, no? Kung yung katabi nyo masama ang loob nyo, alam niyo na yan. So after the service, gawin mo na ang kailangan. Okay? Kung sino man ang may sama ng loob sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa. And it says there, the next part, magpatawad kayo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. And isn't that the picture? That we have been forgiven much by God. And who are we not to forgive another person? And again, I want to qualify this. Baka sabihin, syempre, merong times talaga na, yes, you forgive, but you don't, kumbaga, tatapusin mo na yung relationship. Especially if you're in an abusive relationship. Yes, you forgive, but then again, you don't stay in that relationship where you're being hurt. So gusto ko lang linawin yun, no? Yan. So kailangan din yun na magkaroon tayo ng boundaries. Okay? So put on. Yan. And sabi niya, verse 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat sa lubos na pagkakaisa. Diba? So ano ba yung pagkamahabagin? Or what is a compassionate heart? Sabi dito, a yearning compassion. In the Old Testament, they usually use yung term as a heart, to describe yung seat of our emotions. Kumbaga kung saan nanggagaling. Sabi rin sa Proverbs, I think, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. For out of it flow the issues of life. Okay? So yan, paano ba yung compassionate heart? Na pag meron tayong nakita, that we are compelled to do something. That's what it means to be compassionate. Diba may nakita ka, nahabag ka, naawa ka. And sa pagkaawa mo at sa pagkamahabag mo, you are compelled to move to action. So kumbaga, hindi lang parang nakita mo yung isang tao, naawa ka, and then that's it. No, you do something else, or you act on it. So that's what it means to have a compassionate heart. That's what it means na para maging mahabagin. Okay? So ginagawan mo ng aksyon. Meron siyang kasama or kaakibat na aksyon. Yan, okay? So number 2, kabaitan, kindness, refers to a goodness toward others that pervades the entire person. So sa lahat ng bagay, ikaw ay mabait. Sabi mo nga, ako ay mabait. Yan. Di ba? Napakagandang marinig na ikaw ay mabait. Di ba? But are we? Again, hindi ko sinasabi anyone, ikaw ba ay mabait talaga? Nalaga ba? Yung message ni Pearl a couple of weeks ago, di ba? Obvious ba? Tama ba? Obvious ba? And of course, congratulations kasi sila po ay expecting obvious na sila po ay meron ng pangalawang baby on the way. Congratulations. Okay? Kababaang loob or humility. Ito, sinabi dito, the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others. So meaning to say, lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Kasi lahat tayo ay pantay-pantay na kailangan ng habag ng Panginoon. That me or whoever is in front, they don't have any special favors because they are pastors. All of us are same. Pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. And in essence, kailangan din nating tratuhin ng bawat isa
the same way. Or, kumbaga, ito rin pumapasok yung term na hindi tayo dapat entitled. Kasi we are not entitled. I am not entitled to anything. I am not entitled to the grace of God. Diba, bilang isang tao, wala akong ginawang mabuti na masasabi ko na deserve ko ang pagmamahal ng Panginoon. And that's what entitlement means. Na pag sinabi natin entitled ka, parang sabi mo, hindi, ito ako eh. Mabuti akong tao. Ay, nakita mo ba, nag-lead ako ng worship? Napakaganda. That's not it. Because none of us, lahat tayo, hindi natin, kumbaga, deserve ang habag at ang pagmamahal ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, ibinigay niya sa atin ng buong buo. Amen? So yan. So you are not better than others. And if you think that you are better than others, heart check. Tignan mo ang sarili mo. Di ba? Sabi, bago ka tumuro sa iba, tignan mo muna ang sarili mo. And I'm not saying this to you because these are the things I need to do also for myself. Okay? So lahat tayo. So hindi po exempted ang mga pastor at lahat pastor ay magsabi ng Amen. Thank you very much. Di ba? Kaamuan or meekness. Ito naman, sabi, it is the willingness to suffer injury than to inflict hurts. Meaning, kung ikaw ay nakaramdam ng, kumbaga, sabi dito, injury, na you don't wish that injury on the same person. So, kumbaga, hindi mo pinapasa. Diba? Sabihin mo, Pastor, does it mean na hahayaan ko na lang na maltratuhin ako ng ibang tao? Sabi, no, that's not what I'm trying to say. You know, if you are being mistreated, then you need to step out of that situation. But we need to be meek. Na pag tayo ay inaapi, alam natin na ang Panginoon ay, di ba, lumalaban para sa atin. Sabi ng Biblia, vengeance is mine, says the Lord. So that you don't have to do it on yourselves. But you need to get out of yourself sa mga sitwasyon na ganun. It just means that you are not inflicting harm just because you experience harm. Sabi mo, hindi, ginawa sa akin to eh. So it gives me the right to do the same thing to the others. No. That's not what being meek means. Diba? And again, sa ating sarili, hindi natin kayang gawin. And ako, if I can be honest, if I can confess, okay lang po ba ako mag-confess? Ito yung hate na hate ko pag nagdadrive ako. Meron akong road rage minsan na parang, natawa si Tita Ut. And this is just me, I don't like it kasi ako, I follow the road rules. And I hate it when someone breaks the rules in front of me. Na parang nilalamangan ako. Kasi ako nandito ako sinusunod ko lahat eh. Tapos I see this one guy, yan yung pala taga New Life. Hello. Di ba? Sa akin, di ba? Parang, andito ako eh. I'm playing by the book, I'm playing by the rules, and then someone else comes and does all of these things, and then what am I supposed to do? Ano kailangan kong gawin? Kailangan kong maging meek. Sabihin ko, si Lord na bahala sa'yo. God bless you, brother. God bless you, sister. And mahirap. That's just me. So kaya minsan palagi yung aking second Holy Spirit, yung aking asawa, palagi niya sinasabi, let it go. Eh mas lalo ko naiinis pag ginan, what do you mean let it go? Yeah, it's not fair. So kailangan let it go. Yan. Meek. Yan. Tiyaga. Yan. Patience. So kung walang tiyaga, walang nilaga. And kami, we are learning this with our daughter. Lalo na ngayong school, you know. And minsan, naalala ko, every time, nung bago magsimula yung school, gumigising yung anak ko ng mga 6 ng umaga. Minsan, 6, normally 7. Tapos, nung nagpasukan na kailangan niyang gumising na maaga, ayaw naman niyang gumising ng umaga. Parang, uy anak, gising na. Sabi niya, Dad, I can't move. Ganun pa siya. Dad, my eyes, I can't open my eyes. So parang kami, natetest yung aming tiyaga. Bakit nung pagbakasyon ng aga mong gumigising, na kung hindi mo kailangan gumising ng maaga, gumigising ka ng maaga, na ngayon kailangan mong gumising ng maaga, ayaw mo namang gumising. So kailangan natin ng patience. Sabi mo nga, patience. And then the next one, di ba, above all, verse 14, put on love. Isuot natin ang pag-ibig
The supernatural love that is poured into our hearts because of God's love for us is the love that we can demonstrate with others. Kumbaga, yung type of sacrificial love na ipinahiwatig ng Panginoon. So kung ano yung natanggap natin na pagmamahal sa Panginoon, ito rin ang pagmamahal na kaya nating ibigay sa bawat isa. Sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Then number 4, and I'll be closing up with this. Hayaan, or in the English, let or allow. Yan. Okay? Sabi, verse 15, hayaan ninyong maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Okay, di ba? Na siyang dahilan kaya tinawag kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawa ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kalakip ang buong karunungan ay turuan ninyo. Yun na, kung kailan malapit na matapos, biglang kailangan ko minom ng tubig. 1 minute. Sorry. Diba? Hayaan. Ano ba yung kailangan natin hayaan sa ating buhay? Hayaan natin ang kapayapaan ni Kristo ay dumaloy sa ating buhay. Diba sabi dito? Manirahan. And then pangalawa, manirahan nawa ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo. In the English it says, let the peace of Christ dwell in you. And then the next part is, let the word of Christ dwell in you. So tayo ba, hinahayaan ba natin na ang salita ng Diyos ay hugasan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay? It's one thing to read the Bible. It's another thing to be transformed by the words of God. At kung hahayaan natin na kumilos ang Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, lahat ng mga bagay na nabanggit ko, kaya nating gawin. It says there, di ba? And then verse 17, at anuman ang inyong gagawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. So everything that we are doing is for the glory of God. Di ba? The reason why we can let go of things na kaya nating talikuran, kaya nating patayin is because of God's love at work in us. And as I close, I'm gonna pray. Basahin ko lang itong last verse. Ephesians 5. Sabi sa Tagalog, kaya't mag-ingat kayo sa uri ng inyong pamumuhay. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. So in other words, pay attention. Kaya nga sabi ko, bigyan ng pansin at pagtuunan ng atensyon. Pay attention to how you live. Pay attention to your identity in Christ. Pay attention to your anchor. Pay attention to your handle in life. If you pay attention, then you will be able to do all of these things. Diba sabi, in the Amplified, sabi, look carefully then how you walk. And this is one thing that I've been trying to teach my daughter, to be very mindful of her surrounding. Because sometimes when she walks, kasi sa bahay namin, komportable na siya, she just walks sometimes aimlessly. Kasi alam na niya eh. But then again, I always say to her, pay attention to what you're doing. Be mindful. Pagtuunan mo ng atensyon. Not just walking through it blindly. And sometimes, di ba, kung tayo nakasanayan na natin, we are creatures of habit, we tend to, kumbaga, function on automatic. Di kasi may routine ka na, alam mo nang gagawin mo. But then again, God is encouraging us. Pay attention. Pay attention to how you live your life. Pay attention to how you are interacting with your brothers and sisters. Pay attention to how you are doing your business. Meron bang mga under the table dyan? And again, I'm not looking at anyone. Pay attention to your relationships. Pay attention to how you live. Live purposefully and worthily and accurately, not as unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. Say, I am wise, I am sensible, I am intelligent. Okay? One more verse.
if I can. Ito, 1 Timothy 4. And yung context na ito si Apostol Pablo, ini-encourage niya si Timothy kasi he's been, leading. And he says there, sabi sa verse 14, "Huwag mong pabayaan ang kaloob ng Espiritu na nasa iyo, na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ang mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang mga kamay." Verse 15, "Pag-ukulan mo ng panahon ang pagsasagawa nito upang makita ng lahat ang iyong paglago." So if you pay attention, pag pinag-ukulan mo ng atensyon at binigyan mo ng pangansin ang mga katotohanan na nasa salita ng Diyos, sabi dito, makikita ng lahat ang iyong paglago. Kasi hindi yun kumbaga, the fruit does not lie. If I can say that, no? Sa basketball, ball does not lie. Yan, so mga basketball fans, alam nila yan. Di ba? Yan. Bantayan mong mabuti ang iyong pamumuhay at pagtuturo. So bantayan mo, and it says there, magpatuloy ka sa mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito, ililigtas mo ang iyong sarili, gayon din ang mga nakikinig sa iyo. So again, I'm gonna pray. If I can ask everyone to just bow your heads and close your eyes. Kung ikaw ay nandito at sa lahat ng mga sinabi ko ay there is something there that you need to work on. Itong panalangin ito ay para sa ating lahat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Dalangin ko na bigyan mo pa kami ng ability or ng kakayanan para patayin, para talikuran, para isuot, at para hayaan ang mga bagay na kailangan namin hayaan sa aming buhay. At ito ay dahil sa iyong Espiritu na nananahan sa amin at kumikilos sa amin. And I pray sa bawat isa na nandito, God, that your Holy Spirit is moving, your Holy Spirit is at work in them and through them. Sa gayong bagay, makikita ng bawat isa kung paano kami lumalago dahil sa iyong biyaya. At kung tinatanggap mo ang panalangin ito, taas mo ang iyong kamay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you, church.